Bago tayo mag-start guys, kung naghahanap po kayo ng handheld console na may kasama ng game, so available sa atin guys, meron tayong Switch OLED, Steam Deck, Xbox Ally X, Legion Go. So kung interesado kayo guys, mag-avail or mag-order, nagsiship po tayo nationwide pati international. So PM lang kayo guys sa ating Facebook page, Nerbeats TV. So tara guys, gawin na natin. Okay, so quick tutorial lang po tayo guys kung paano natin mapapagana ang ating mga wireless controller sa ating mga handheld console na naka-Windows. So usually to guys na-experience to sa mga Windows na handheld console na kahit naka-connect na yung ating Bluetooth controller, minsan ayaw pa rin gumana in-game. So ngayon guys, tuturo ko yung dalawang method kung paano niyo mapapagana or maayos ang inyong mga wireless controller using handheld console na naka-Windows. Okay, so first guys, connect muna natin yung ating wireless controller sa ating handheld. So first method natin guys, eto meron naman 'to sa halos lahat ng mga handheld console na naka-Windows. So ito guys, nakalagay po diyan sa aking controller is sa gamepad is naka-control mode siya. So sa ibang mga guys, handheld console, kailangan mong i-off yung embedded controller para gumana yung ating wireless controller. So ito po yung first method natin. Yan, off niyo yan. Tapos tsaka po kayo maglaro. Pero siyempre hindi nagagana 'to guys, naka-off na yung natin embedded controller. Pero dito, yan, gagana na siya. Okay, so ito guys, Fight Night for example, working naman yung controller natin. So yun yung first method, i-off niyo ang inyong embedded controller. Pero may mga na-experience din ako or ibang naka-experience na kahit naka-off na yung embedded controller, ayaw pa rin gumana nung wireless controller nila. So ito yung ating second method or pwede niyong i-try para mapagana ang inyong wireless controller sa inyong mga Windows na handheld console. So first, punta po kayo guys sa ating browser. Tapos search niyo po diyan guys, handheld companion. Ayan guys, handheld companion, click niyo lang tapos eto maki-click niyo yung GitHub. And then sa ilalim po, eto, click niyo po 'tong release build. Tapos scroll down. Ayan, download niyo po ito yung nasa unahan, yung Handle Companion EXE. So wait niyo lang po siyang matapos sa download. Tapos minsan guys, ayaw siyang tanggapin ng inyong browser, lumalabas po 'yan. Ayaw ma-download, parang gano'n. So click niyo lang guys yung see more. Tapos click niyo yung 3 dots sa gilid. Tapos click niyo po yung keep para matuloy yung download. So may lumalabas na ganyan guys, tapos click niyo 'to yung sa gilid ng delete sa gilid, yung parang arrow down. Tapos keep anyway, para mag-download po siya ng tuluyan. Kasi minsan bina-block ng browser 'yan. So okay na guys, tapos click natin yung open file. Click yes. Yan, ito na po yung setup niya. Nakalagay diyan guys, disable Windows Core Isolation recommended. So check niyo lang, tapos next. Tapos next lang po ulit. So saan kasi guys, kung naka-install na, click lang ulit yung yes. And then next. And then pwede yan, yung create desktop shortcut, next lang ulit. Install. Tapos nakalagay diyan guys, kailangan nyo i-restart ang inyong handheld. So finish lang para mag-restart. Okay, so kapag na-restart niyo na guys ang inyong mga handheld, connect lang po ulit natin yung ating controller. Okay, connected na. Tapos ito po yung ating dinownload na Handle Companion, open lang po natin. Click yes. Click yes lang ulit. Tapos mapapansin niyo guys, lalabas po sa gilid, ayan oh. Nakalagay diyan guys is Handle Companion, tapos actually wala na kayong gagawin, ano na yan, naka-connect na yan.
Tapos sa controller yung details, click niyo yan, makikita niyo diyan, ayan, binabasa na siya as Xbox controller. So dito guys, may iba pa siyang settings, puwede niyong galawin pero puwedeng hindi na kasi nakaano na po yan, ready to play na po yan. Tapos kailangan guys running as background yung inyong ano, Handle Companion, huwag niyo siyang i-co-close or i-X kasi mag-i-stop yung ano niya, yung pinaka-software natin. So dito guys, puwede niyo lang i-try ang inyong mga games. Okay, so gano'n lang kasimple guys yung dalawang method na ginagamit ko sa ating Handle Console na naka-PC. So applicable 'to guys, sa lahat ng mga Handle Console na naka-Windows, pati po sa mga PC or laptop, puwede niyo ring i-try 'yun. So kung may mga tanong kayo guys, comment lang po kayo dito sa ating video. Thank you for watching and happy gaming!